Malahiganteng mga puno. Misteryosong mga hayop. Kakaibang uri ng mga halaman. Anong mga sekreto ang nakapaloob sa rainforest? Ay! Oh! Ay! Ambon lang pala! Bongga't nakalibreng dilig ang aking mga halaman! Ay! Hi mga BFF! Ako ito, si Ate Maymay at welcome sa aking garden na punong-puno ng buhay! Mga BFF, napaisip lang ako, paano kaya nabubuhay ang mga halaman sa gubat na madalas ang pag-ulan? Aba! This calls for another Eco Adventure! Found it! Mga BFF, sabi rito sa Eco Notes ko, ang mga kagubatan daw na madalas umulan ay tinatawag na rainforest. At ito pa, amazing daw ang mga rainforest dahil evergreen ang mga puno rito o nanatiling berde buong taon. Ang mga rainforest ay binubuo ng iba't ibang layers. Sa emergent layer, nabibilang ang mga puno na umaabot ng 130 to 180 feet. Wow! Ang taas! Sa canopy layer naman, mas maninipis ang katawan ng mga puno na halos 60 to 129 feet ang taas. Ang layer na ito ay tahanan rin ng halos 90% ng mga hayop sa rainforest. Lapit tayo ng kaunti mga BFF. Ito ang understory layer na halos 59 feet ang taas. At ang pinakahuling layer ay ang forest floor. Dahil hindi ito halos nasisikatan ng araw, maliliit na halaman at mga species lang ang namumuhay sa parteng ito. Mga BFF, ang bongga ng mga rainforest, di ba? Rainforest? Tama ba ang eco-sense ko? What's up pala Ate Maymay at mga BFF? Ikaw talaga, Kuya Elijah. Nagulat ako dun ha. Pero tama ka, pinag-uusapan namin ng mga BFF ang rainforest. Fun fact, Ate Maymay at mga BFF, madalas na umuulan sa rainforest. Pero, hindi ibig sabihin nito ay malamig ang klima dito. Huh? Dahil ba malapit tayo sa equator, Kuya Elijah? Tumpak! Ganito kasi yan, Ate Maymay. May dalawang uri ng rainforest, ang temperate at tropical. Mas malamig ang klima sa temperate rainforest dahil sa mga kalapit nitong karagatan. Katulad ng Valdivian Rainforest sa Argentina. Mas mainit naman sa mga tropical rainforest dahil mas malapit sila sa equator. Katulad ng Palawan Rainforest dito sa Pilipinas. Aha! Tropical pala ang mga rainforest dito sa Pilipinas! Hep, hep, hep. Hindi lang rainforest ang meron tayo, Ate Maymay at mga BFF. Alam niyo ba na meron 12 forest formations dito sa ating bansa? OMG! Not 1, not 2, but 12? Pero, paano natin sila makikita, Kuya Elijah? Don't worry. Magpo-forest hopping tayo ngayong araw, Ate Maymay at mga BFF. Ang tanong, ready na ba kayo? Of course! Born ready kaya kami ng mga BFF natin! Sunblock! It's forest hopping time! Tara! Ate Maymay at mga BFF, bago natin puntahan ang mga forest formations, narito ang ilang mga paalala. Maghanda ng mapa, kapote,
pinaka-importante sa lahat. Pagkain! Siyempre, need natin ng energy para sa mahabang paglalakbay. At para sa unang batch ng forest formations, i-explore natin ang tropical lowland evergreen forest, ang tropical lower and upper montane forest, at ang tropical subalpine forest. Mga BFF, nandito tayo ngayon sa Northern Sierra Madre Natural Park. Isang napakagandang halimbawa ng tropical lowland evergreen rainforest. Kung mapapansin nyo, matataas ang mga puno rito na umaabot ng 45 meters. At pansin nyo ba yun? Ayun no? Ang mga baging o woody vines tulad nito ay isa sa mga unique na katangian ng tropical lowland evergreen rainforest. Dahil sa rich biodiversity ng rainforest tulad nito, tahanan rin ito ng iba't ibang mga halaman at hayop, tulad ng Philippine eagle. Wow, sobrang ganda ng mga puno at mga hayop dyan sa Sierra Madre, Kuya Elijah. At sobrang excited na din ako sa next forest formations natin. Saan po ba next? Ate Maymay at mga BFF, nandito naman tayo sa Mount Kitanglad sa Mindanao, isang uri ng tropical lower montane forest. Sagana sa iba't ibang puno, halaman, at mga hayop ang forest na ito. Mas malamig talaga kapag mas mataas ang lugar, mga BFF. Nandito naman tayo sa Mount Hamiguitan sa Davao Oriental. Ang ganda, di ba? Ang Mount Hamiguitan ay isang tropical upper montane forest na kilala rin bilang mossy forest. Mossy o sa Tagalog, malumot. Umaabot ng 1,000 meters ang elevation nito. Bukod sa nakapaligid na moss, marami ring native na halaman at hayop na makikita rito. Mga BFF, sa itaas naman ng tropical montane forest natin matatagpuan ang susunod na uri ng gubat, ang tropical subalpine forest. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Mount Halcon sa Oriental Mindoro at mangilan-ngilang parte ng Mount Pulag sa Cordillera Region. Kasama rin dito ang Mount Mantalingahan sa Palawan. Kung mapapansin nyo mga BFF, madamo at medyo stunted o maliit ang mga puno. Ito ay dahil hindi na suitable ang environment at klima rito para sa paglaki ng mga halaman. Uy, Kuya Elijah, ang bongga naman pala ng mga forest formations na binibisita mo. Oo nga. Hoy, ano yan? Kuya Elijah, magtago ka muna, baka may wild animal Relax, dyan. Ate Maymay. Natyan ko lang yun. Nagutom ako kakakit ng mga forest eh. Kaya break muna tayo. Pero kuya, may na-realize lang ako. Parang cake pala yung mga forest sa bundok, no? Kasi may iba't iba silang layers. At kada layer, may iba't ibang flavor. Nakakagutom naman yung example mo, Ate Maymay. Pero tama at masaya ako na nag-e-enjoy kayo ng mga BFF natin. At para sa next part ng forest hopping natin, pupuntahan naman natin ang mga kagubatan na bato o lupa ang pangunahing katangian. Ito ang forest over limestones at ultramafic rocks sa Palawan. Tara! Dito sa Puerto Princesa Subterranean River National Park, makikita ang forest over limestones. May mga puno at halaman sa parteng mabangin at meron sa mga burol tumutubo. Maliliit lang ang mga puno na tumutubo sa limestone forest, mga BFF. Pero, mayayabong ang sanga. Napapansin nyo ang kulay ng mga bato rito? Mamula-mulang ultramafic rocks ang nandito. Mga BFF, kakaiba ang kagubatan na ito dahil dito lamang matatagpuan ang Embulanthera spicata, isang endemic tree. Oh, inom muna kayo ng tubig, mga BFF. Ang next batch ng mga forest formation natin ay nabubuhay sa mga anyong tubig. Oo, tama kayo nang narinig. Ang beach at mangrove forest,
peat swamp forest at ang freshwater swamp forest. Tara, explore na tayo! Kita nyo to, Ate Maymay at mga BFF? Ito ay isang beech forest. Mapapansin na tumutubo ang mga halaman at puno sa mabuhangin at mabatong parte ng dalampasigan. Hindi kalayuan rito ay makikita naman ang isang mangrove forest, isa sa pinakamahalaga na ecosystem sa mundo. Nagbibigay kasi sila ng proteksyon mula sa malalakas at malalaking alon, lalo na kapag may bagyo. Oops! Teka muna mga BFF. Dahil nasa peat swamps na tayo, kailangan natin maging extra careful. At make sure din na nakasuot ng boots. Bakit? Upang proteksyonan ang ating mga paa at binti laban sa parasitic worms na maaaring magdulot ng sakit. Sa ganitong lupain, mabagal ang pag-decompose ng mga organic na material katulad ng dahon, puno, at iba pa. Mahalaga ang role ng peat swamps dahil sinisip-sip nito ang carbon dioxide sa paligid nito. Mga BFF, mayroon din tayong tinatawag na freshwater swamp forest. Kagaya nito. Kadalasang makikita ang mga ito sa mabababaw na parte ng ilog o lawa. Dependent din sa ulan ng mga halaman dito bilang source of minerals dahil natutuyo ito kapag dry season. Amazing ka talaga, Kuya Elijah! From beach to swamp to freshwater swamp forest. Na-discover namin ng mga BFF dahil sa'yo! Nakasampu na pala tayo, Kuya Elijah. Pero ano pa po ba yung dalawang natitira? Finally, Ate Maymay! Nasa panghuling forest stops na tayo. Get ready rin mga BFF dahil babalik tayo sa Palawan upang diskubrihin ang tropical semi-evergreen rainforests at tropical moist deciduous forest. Let's go! Fun fact mga BFF, itong tropical semi-evergreen rainforest ay matatagpuan lamang sa Pilipinas. Wow, di ba? Ganyan kaganda ang forest dito sa ating bansa. Kaya unique sa Pilipinas ang tropical semi-evergreen rainforest dahil sa ating klima. Lumalago ang kagubatan na ito dahil sa ating wet and dry seasons. Mas makapal din ang mga bark o dagta ng mga puno sa ganitong kagubatan. Matatagpuan naman sa baybayin, sa pagitan ng burol at ilog, ang mga tropical moist deciduous forest, tulad nitong nasa Palawan. Kapag dumarating ang dry season, bahagyang natutuyo ang ilog o lawa na nakapaligid dito. Kaya naman kapansin-pansin na maninipis at nakalaylay ang mga puno sa mga forest na ito. Wow! Ang bongga naman, Kuya Elijah! From Luzon to Visayas to Mindanao, naikot na natin dahil sa ating forest hopping! Sulit na sulit talaga! Kaya ikaw, Kuya Elijah, mag-ingat ka dyan at magpahinga ka muna dahil magre-review muna kami ng BFF natin. May mga forest formation sa kabundukan tulad ng mga to. Ito naman ang mga gubat sa iba't ibang rock formation. Tapos, idagdag mo pa yung mga nasa tubig, like this. Huwag kakalimutan ng mga forest na umaayon depende sa klima tulad ng mga to. Good job sa pag-review, Ate Maymay at mga BFF. Saktong-sakto at nakapag-refresh na rin ako. Ay, Kuya, dahil may iba't iba tayong napupuntahang mga forest, may iba't iba din bang pamumuhay mga hayop doon? You got it, Ate Maymay. Sa loob ng kagubatan, meron tayong tinatawag na food chain. Alam mo ba kung ano yung food chain, Ate Maymay? Aba, oo naman! Siguro masarap yung chicken doon, di ba? Ate Maymay, hindi fast food chain. Ito naman si Kuya Elijah, binibiro lang kita. Alam ko yun, no? Para itong the circle of life. Halimbawa, itong halaman ay kakainin ng isang usa.
magiging pagkain naman ng predator ang usa. Paglipas ng panahon, mamamatay at madedecompose. Mula rito, maaaring tumubo ang isang halaman. Tapos, uulit-ulit ang proseso na parang bumubuo ng isang bilog. Approve! Pero, Ate Maymay at mga BFF, kapag marami ng food chain at nagsanga-sanga na ang mga interactions, food web na ang tawag dito. Tara't diskubrihin natin ang mga interaksyon sa isang rainforest. Ito ang symbiosis, ang relasyon sa pagitan ng dalawang magkaibang organism. Commensalism naman ang mapayapang relasyon ng dalawang organism. Halimbawa, ang orchid na tumutubo sa sanga ng isang puno. Mutualism naman ang relasyon kung saan parehas na nakikinabang ang dalawang organismo, kagaya ng mga bulaklak at mga paru-paro. Siyempre, hindi rin mawawala ang competition sa kagubatan. Ito ang relasyon kung saan naglalaban ang mga organismo para sa resources, kagaya ng pagkain, lupa, at iba pa. Kagaya nga ng sabi mo kanina, Ate Maymay, ang rainforest ay isang malaking circle of life. Konektado ang buhay ng lahat ng organism sa loob at labas nito. Kaya kailangan maging sustainable ang pamumuhay natin. Oh, ano po ba ibig sabihin ng sustainable? Good question, Ate Maymay. Ibig sabihin ng sustainable, yung pamumuhay natin na hindi nakakasira ng kahit anong hayop at halaman. Ah! Parang pagre-recycle ng gamit? Pwede! Isa din pwedeng paraan ay ang pagpatay ng ilaw kapag hindi na ito ginagamit. Maliit na bagay pero malaking natutulong nito. Wow! The best ka talaga, Kuya Elijah! Pero huwag ka din po mag-alala dahil maghahanap din kami ng paraan ng mga BFF natin kung paano namin maiingatan ang mga rainforest sa sustainable na paraan. Salamat, Kuya Elijah! Kita-kits ulit sa next Eco Adventure! Bye, Kuya! Sa susunod ulit! Bye! Mayaman ang Pilipinas sa mga forest formations. Iba't ibang uri, iba't ibang ganda. Kaya bonggang-bongga kung magtutulungan tayo upang protektahan sila. Una, save! Kapag hindi ginagamit ang ilaw, gripo, at iba pang appliances sa bahay, patayin muna ito para mabawasan ang ating carbon footprint. Pangalawa, share or swap. Kaya kung mayroon kang mga bagay na hindi na ginagamit, ibigay ito sa mas nangangailangan. At panghuli, support. Show your support sa mga grupo na nangangalaga sa ating mga kagubatan. Mga BFFs, let's save, share, and support our forest para sa magandang kinabukasan! Ang dami natin nagawa mga BFF At nakita nyo naman ang nagaganda mga forest formations. At natuto tayo sa mga sustainable ways para maalagaan ang mga ito. Talagang sobrang worth it ang lahat basta para sa ating kapaligiran. Muli, ako ito ang inyong BFF na si Ate Maymay, reminding you all na bawal ang hate. Let's love, love, love Mother Nature! Until our next Eco Adventure!